Istorya Tagalog Horror Stories. Ang abortion ay sinadyang pagtanggal ng embryo o fetus sa loob ng matres ng babae na nagsasanhi ng kamatayan nito. Pwede itong mangyari ng biglaan tulad ng kapag ang babae ay nakunan o ang parehong buhay ng ina o sanggol ay manganganib. Ito ay pinapayagan sa mga kaso ng panggagahasa. Tulad na lang ng isang babaeng nagahasa ng kamag-anak o hindi pinaplanong pagbubuntis, o kung ang mga fetus ay maaaring may sakit na genetiko na magdudulot ng kahirapan sa magulang at mga batang ipapanganak. Makakaya ba ng inyong konsensya na kitilin ang buhay ng isang sanggol na wala pang kamuwang-muwang sa mundo at hindi pa nasisilayan ang liwanag ng araw dahil nasa sinapupunan pa lang ito ng kanyang ina? Bilang isang ina ay masisikmura mo bang ipalaglag ang sariling laman at dugo mo na ipinunla mo sa iyong sinapupunan, humbungan ng mapusok na pagmamahalan? Isa pong mapagpalang araw, tawagin niyo na lang po akong sa pangalang Monica. 45 anyos na sa kasalukuyan at naninirahan sa lalawigan ng Antique. Kasama ko po ang aking asawa at mga anak. Bago ako nagkaroon ng sariling pamilya, ay marami pa akong hirap na dinaanan sa kamay ng aking madrasta na pangalawang asawa ng aking ama, na nagdulot ito ng malagim na kalbaryo sa aking pagkatao. Maaga pong namatay ang aking ina sa isang malubhang sakit at tanging ako lang ang nag-iisang anak nito. Nagkaroon ako ng 2 kapatid, buhat ng mag-asawa muli ang aking ama, at napangasawa nga nito ang isang abortionista sa aming lugar na itago na lang natin sa pangalang Nanay Soledad. Nang magkaroon ng 2 anak sila tatay at Nanay Soledad, ay saka naman binawian ng buhay ang aking ama dahil po sa sakit na tuberculosis. Nasa 16 anyos pa lang ako buhat ng sumakabilang buhay ang aking ama, at ang aking madrasta na si Nanay Soledad ang nag-aruga po sa akin. Ngunit nang tumagal ako ng ilang buwan sa piling ng pangalawa kong ina, ay bigla pong nagbago ang pakikitungo nito sa akin, na tila naging pabigat ako sa kanyang buhay, kahit na wala naman po akong ginagawang masama sa kanya. Napapadalas po niya akong saktan at palagi itong naiirita sa akin. Gayunpaman, bilang panganay na anak ay inalagaan ko naman ang 2 kong kapatid sa aking ama, at ako din ang nag-aasikaso sa loob ng aming tahanan dahil palagi na lang nasa sugalan si Nanay Soledad. Kalahati po ng kinikita nito sa pagiging abortionista ay napupunta sa mga bisyo nito dahil malakas din itong manigarilyo at uminom ng alak. Pati po ang sarili nitong anak ay pinagmamalupitan tuwing natatalo ito sa sugal, at madalas sa amin binabaling ang galit nito kapag umuuwi ito ng lasing. Dahil sa pangyayaring iyon ay nahinto ako sa aking pag-aaral, dahilan para maging alila ako ni Nanay Soledad. Isang gabi ay inanyayahan ni Nanay Soledad ang kanyang 2 kaibigang lalaki na madalas nitong nakakainuman sa aming tahanan upang maglaro ng baraha. Habang naglalaro sila ng baraha sa kalagitnaan ng gabi, ay nasa loob naman ako ng aking silid kasama ang 2 kong kapatid sa ama, at habang natutulog na ang mga ito ay bigla akong tinawag ni Nanay Soledad. Nang makalapit ako sa sala kung saan sila naglalaro ng baraha, biglang tumayo ang isang kalaro ni Nanay Soledad at lumapit ito sa akin. Hinawakan po ang aking kamay. Kinaladkad ako nito patungo sa loob ng silid ng aking madrasta
at agad na isenarado ang pinto. Tinanong ko si Manong Arman kung ano ang gagawin niya sa akin. Halos matanda pa ito sa yumao kong ama. Sinabi naman ni Manong Arman sa akin na hindi ko na daw kailangan pang tanungin kung ano ang gagawin niya sa akin dahil paliligayahin daw niya ako ngayong gabi. Ginawa kasing pambayad ni Nanay Soledad ang aking katawan dahil wala na itong puhunan sa sugal. Huwag daw ako mag-alala dahil isang gabi lang naman daw na magseserbisyo ako sa kanya. Habang hinihipuan niya ako sa masaselan kong katawan. Wala po akong nagawa ng gabing iyon dahil ibinenta ni Nanay Soledad ang aking katawan ng isang gabi bilang panandaliang aliw sa isa niyang kalaro. Hindi ko din nagawang lumaban dahil patpatin lang akong babae at malaking tao si Manong Arman. Nang gabi pong iyon ay malayang naangkin ni Manong Arman ang manipis kong katawan. Halos tanging pag-iyak lang ang aking nagawa habang hinahalay ako ng matandang lalaki. Tila napunit at dumugo ang aking pagkababae dahil berhin pa ako buhat ng galawin ako ni Manong Arman. Matapos nitong pagsawaan ng aking katawan, iniwan ako nitong nakahilata sa kama habang lupaypay ang aking katawan at may bahid na dugo ang magkabila kong hita habang nakahubot-hubad. Inakala ko noon na isang beses lang iyon mangyayari sa akin, ngunit nagkamali pala ako. Dahil sa mga dumaan pang mga gabi ay ginawa na akong parausan ni Manong Arman. Dahil sa senaryong iyon ay nawalan na po ng saysay ang aking pagkatao na parang napakarumi ko na pong babae. Hindi ko rin magawang magsumbong sa mga pulis dahil pinagbantaan ako ni Nanay Soledad na papatayin niya po ako na labis ko pong ikinatakot. Hindi na rin po ako makatulog sa gabi at madalas nagiging balisa po ako. Ginagawa din akong alalay ng aking madrasta tuwing may mga kliyente itong buntis na nais magpalaglag ng kanilang mga anak. Dahilan para matuto ako sa ganoong maduming sistema ng trabaho na halos isang malaking kasalanan sa mata ng Diyos. Sa mga lumipas pang mga buwan, isang pangyayari ang hindi ko inaasahan dahil nagbunga ang ilang ulit na pangahalay sa akin ni Manong Arman. Kahit biktima lang po ako ng karahasan ang dinadala kong sanggol sa aking sinapupunan, ay wala po akong balak na ipalaglag ito kahit nabuo lang po ito sa pangahalay sa akin ni Manong Arman. Subalit, hindi ito pinalampas ng aking madrasta at sa pilitan nitong ipinalaglag ang aking anak. Pinainom ako nito ng mga halamang ugat na pwedeng kumitil sa buhay ng sanggol sa aking sinapupunan hanggang sa tuluyan na nga po akong nakunan. Matapos patayin ni Nanay Soledad ang aking magiging anak sa loob ng aking tiyan, nakaramdam ako ng puot at galit na tila gusto ko na itong patayin kasama ang kaibigan nitong si Manong Arman na ilang beses nang pinagsawaan ng aking katawan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Nanay Soledad dahil naglasing ito matapos itong ilaglag ang aking sanggol, saglit akong lumabas ng aming tahanan dahil nais kong makalanghap ng sariwang hangin at makapag-isip ng maayos dahil po dinedemonyo ang aking utak tuwing nasa loob ako ng tahanan at sumasagi po sa aking isipan na patayin ang aking madrasta habang natutulog po ito. Habang nakaupo po ako sa isang malaking tipak na bato sa malamlam na paligid sa kasagsagan ng gabi na may ilang metro lang po ang layo sa aming tahanan, may isang katawan ng lalaki ang papalapit po sa akin. Nang tuluyan itong makalapit sa akin, tinanong ako nito kung ano daw ang ginagawa ko sa labas dahil malapit ng maghating gabi. Nagpakilala po ito sa akin sa pangalang Lucas. Ito po ay hindi nito tunay na pangalan. Sinabi po sa akin ni Lucas
na bagong lipat lang sila sa aming baryo at kasama nito ang kanyang mga magulang at siya ay nag-iisa lang na anak. Mukhang mabait naman ang binata kaya nagawa kong makipagkwentuhan sa kanya. Kahit na bago pa lang kaming magkakilala. Batid po ni Lucas na malungkot ang aking muka dahil umiiyak ako ng tahimik. Nabanggit ko rin kay Lucas ang sinapit kong kalbaryo sa piling ng aking madrasta, pati na rin ang sapilitang pagpapalaglag nito sa aking magiging anak na biktima ng karahasan. Simula ng gabing iyon ay naging magkaibigan po kami ni Lucas at napapadalas na ang pagkikita namin sa gabi kung saan natutulog na po si Nanay Soledad at ang dalawa kong kapatid. Dumating sa punto na tuwing nagkakaroon ng sugal sa loob ng aming pamamahay ay nakikipaglaro na rin si Lucas ng baraha na tila binabantayan ako nito dahil nabanggit ko din sa kanya na madalas akong pagsamantalahan ni Manong Arman. Ngunit naguguluhan po ako sa pagkatao ni Lucas dahil tuwing makikipaglaro ito ng sugal ay hindi ito masyadong nakatuon sa hawak nitong baraha at madalas na pinagmamasdan ang mukha ng kanyang mga kalaro, lalo na si Nanay Soledad at Manong Arman. Simula po nang pumasok sa buhay ko si Lucas ay parang napanatag na ang aking pakiramdam na tila ligtas ako tuwing malapit po ito sa akin. Nagtataka din ako sa kanya kung bakit tuwing naglalaro ito ng sugal ay hindi man lang magawang manalo at palagi na lang po siyang natatalo. Sa mga lumipas pang mga araw at linggo ay ipinakilala po ako ni Lucas sa kanyang mga magulang at naging mabuti naman ang pakikitungo nila sa akin kahit na parang misteryoso ang kanilang pagkatao. Dumating na rin sa punto na nagkamabutihan kami ni Lucas at tuluyan na ngang nahulog ang loob ko sa kanya. Tinanggap pa rin ako ng buong puso ni Lucas kahit po nabanggit ko sa kanya na ilang beses na akong ginahasa ni Manong Arman. Ngunit isang gabi matapos kong sagutin si Lucas ay isang kagimbal-gimbal na pangyayari ang aking nasaksihan sa lihim na pagkatao ng aking nobyo. Ngunit ang masamang pangyayaring iyon ay nagbigay ng kaginhawaan sa akin na kung saan nagawa kong paslangin ang pangalawa kong ina. Muli po kasing inimbitahan ng aking madrasta ang mga kaibigan nitong sugarol sa aming tahanan, dahilan para muling makipaglaro ng baraha si Lucas. Hindi ko din po lubos maunawaan kung bakit palaging nalalaman ng aking nobyo na mayroong nagaganap na sugalan sa loob ng aming tahanan. Naisip ko po tuloy noon na palagi po siguro ako nitong minamatyagan sa amin tuwing gabi. Habang naglalaro sila ng baraha, naroon naman ako sa labas ng pintuan ng aking silid habang nakabaling ang paningin kay Lucas. Mahimbing na din natutulog noon ang dalawa kong kapatid na halos ako na ang tumatayong ina ng mga ito dahil pinabayaan na sila ni Nanay Soledad. Lumipas pa ang ilang sandali ay muli na namang natalo ang aking madrasta sa sugal, dahilan para maubos ang kanyang salapi. Muli po nitong ibinenta ang aking katawan sa kaibigan nitong si Manong Arman. Hindi rin alam noon ng aking madrasta ang relasyon namin ni Lucas dahil itinago namin ito sa kanya at tanging ang mga magulang lang ng aking nobyo ang nakakaalam. Muli po akong tinawag ni Nanay Soledad at batid ko na sasabihan ako nito na tumungo ako sa kanyang silid para makipagtalik kay Manong Arman na ilang beses nang binaboy ang aking katawan. Nang makalapit po ako sa kanilang mesang pinaglalaruan, agad kong napansin ang matatalim na titig ni Lucas sa aking madrasta, lalo na kay Manong Arman na halos nagkikiskisa ng mga bagang. Nang kalad ka rin ako ng matandang lalaki ay bigla pong tumayo si Lucas at mabilis na hinugot ang maliit na lanseta sa kanyang bulsa at walang habas pong sinaksak sa lalamunan si Manong Arman.
Akmang tatayo na sana ang isa pang matandang lalaki na kasamahan ni Manong Arman, ay mabilis na nilaslas ng aking nobyo ang lalamunan nito at sumirit ang masaganang dugo. Agad naman itong binawian ng buhay dahil sa malaking hiwa nito sa leeg. Nangingisay naman si Manong Arman na parang isang manok habang nakabulagta ito sa sahig at sa pusapon ng kanyang mga kamay ang kanyang lalamunan dahil sa walang tigil na pagsirit ng dugo sa butas nitong lalamunan. Nagmamadali namang lumabas ng aming tahanan si Nanay Soledad para humingi ng tulong, ngunit pinigilan ito at walang habas na hinawakan ko ang kanyang buhok at hinila ng malakas, dahilan para mapaluhod ito sa sahig. Bigla kong nasipat ang babasaging ashtray sa ibabaw ng lamesa at mabilis ko itong kinuha at walang habas kong ipinukol sa ulo ng aking madrasta, dahilan para magsugat ang ulo nito at pumalandit ang malapot na dugo. Tila dumilim na rin ang aking paningin at paulit-ulit ko itong hinampas ng babasaging ashtray sa kanyang ulo hanggang sa tuluyang mabasag ang ashtray. At dahil po kinasusuklaman ko ang aking madrasta, kinuha ko po ang isang upuan at walang awa kong hinariba sa kanyang likuran, dahilan po para sumuka ito ng dugo na tuluyan itong ikinasawi. Nauutal po akong nagtanong sa aking nobyo kung ano ang gagawin namin sa kanilang bangkay habang pinagpapawisan po ako ng malamig. Sinabi po sa akin ni Lucas na huwag daw po akong matakot at siya na daw po at ang kanyang magulang ang bahala sa mga katawan. Doon muna daw po ako manatili sa loob ng aking silid at samahan ko daw po ang dalawa kong kapatid at baka magising sila. Dahil sa sinabi ng aking nobyo, ay nanatili po ako noon sa loob ng aking silid habang mahimbing pa rin natutulog ang dalawa kong kapatid at wala po silang kaalam-alam sa mga nangyayari. Malayo naman ang loob ng dalawa kong kapatid sa kanilang ina, kaya't sasabihin ko na lang na lumayas ang kanilang ina matapos iligpit ni Lucas ang mga katawan na aming pinaslang. Habang nasa loob ako ng aking silid, ay nakakadinig ako ng mga angil ng isang mababangis na hayop na hindi ko naman matukoy. Pinakiramdaman ko ang kaganapan sa sala habang nanatili ako sa loob ng aking silid. Dahil po sa matagal na paghihintay ko na matapos sila Lucas at ang mga magulang nito sa pagliligpit sa mga bangkay, hindi ko na po napigilan ang pagbigat ng talukap ng aking mga mata, dahilan po para makatulog ako sa tabi ng dalawa kong kapatid. Nagising na lang ang aking diwa sa malalakas na katok habang binibigkas ni Lucas ang aking pangalan. Bago po ako bumangon sa aking pagkakahiga, sinipat ko po ng tingin ang orasang nasa dingding at malapit na palang sumapit ang bukang liwayway. Agad ko naman pinagbuksan ng pinto ang aking nobyo nang bumangon ako sa aking pagkakahiga. Marahan akong naglakad patungo sa aming sala at nagulat na lang ako dahil malinis na ang lahat. Wala na din ang nagkalat na dugo sa sahig, pati na rin ang mga bangkay na aming pinaslang. Sinabi rin sa akin ni Lucas na umuwi na ang kanyang mga magulang sa kanilang tahanan matapos nilang iligpit ang 3 katawan. Hindi ko na din po tinanong ang aking nobyo kung saan nila dinala at itinapon ang mga bangkay dahil nakakatakot na malaman ang buong katotohanan, kahit po na batid ko na may itinatago silang lihim dahil sa malalakas po na angil ng mababangis na hayop kagabi na parang isang halimaw. Nagbihis na din ako ng damit dahil naibahid ng dugo ang aking kasuotan. Nang magising ang dalawa kong kapatid, ay agad nilang hinanap ang kanilang ina at sinabi ko naman na lumayas ito at ramdam ko na pati sila ay natuwa sa paglisan ng kanilang ina dahil madalas nga silang sinasaktan ni Nanay Soledad. Sinabi sa akin ni Lucas na simulan ko na daw mag-impake ng mga damit dahil lilisanin na daw namin ang lugar at doon muna daw kami maninirahan, kasama daw ang kanyang mga magulang sa kapatid ng kanyang ina sa Antique.
Labis kong ikinatuwa dahil makakaalis na ako sa impyernong tahanan ng aking kinamulatan simula nang dumating sa buhay ko ang aking madrasta. Noong araw na iyon ay nilikas namin ang Marinduque at isinama ko ang 2 kong kapatid sa ama. Hindi naman ako natatakot sa pamilya ng aking kasintahan kahit na malakas po ang kutob ko na nagmula sila sa angkan ng mga aswang. Nang makarating kami sa Antique ay doon kami nagsimulang magbagong buhay. Itinuring na din na parang tunay na mga anak ang 2 kong kapatid ng mga magulang ni Lucas. Hindi ko na rin nagawang muling mag-aral dahil po naisipan na namin na magsama ni Lucas sa iisang bubong at naging ganap po na po siyang asawa. At sa paglipas po ng panahon ay nabuntis po ako ni Lucas at nagsimula na kaming bumuo ng pamilya. Hindi naman po ako nagsisisi sa ginawa kong krimen dahil nararapat lang na mamatay ang aking madrasta. Kulang pa ang kanyang kamatayan para pagbayaran ang mga nagawa nitong kasalanan, lalo na't marami itong pinaslang na sanggol sa mga sinapupunan ng mga kababaihan. Kahit na may kaalaman ako sa pagiging aborsyonista, hindi ko na nagawang tularan pa ang masasamang trabaho ng aking madrasta dahil naaawa ako sa mga sanggol na hindi man lang magawang makita ang tunay na ganda ng mundo. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Istorya Tagalog Horror Stories.